Okay, isang mapagpalang araw po sa lahat at ito po muli ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman. At bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko mulang basahin ang ating content ngayon na sa pamamagitan ng tanong ni Kamao Asero. Okay, ang sabi ni Kamao Asero, nagustuhan niya ang ating mga topic at ang sabi niya, Sir, sana next topic kung anong mura pero magandang klase na bulletproof vest. Okay, so, okay, gagawin natin ng videos yan at sana tapusin muna natin yung video dahil may batas tungkol sa mga vest o sa mga bulletproof vest. Okay, so tapusin na ninyo yung video at bago natin yan sagutin ay gusto ko lang kayong pasalamatan sa inyong pag-share at pagla-like sa ating mga videos dahil nakakatulong kayo para dumami ang ating mga subscribers. At maraming salamat doon sa mga hindi nag-skip ng ads dahil nakakatulong naman kayo sa ating revenues na kung saan yung ating kinikita sa YouTube channel ay nilalaan natin sa ating mga beneficiaries. Ang YouTube channel po natin ay para sa pang charity natin sa 6 na mga estudyante na anak ng mga single parent na tinutulungan nating makapag-aral. At maraming salamat din dun sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan. Wala po kami binibinta kahit ano pa man. Tresurera ko po yan, aking anak. Maraming salamat dun sa mga nagpadala sa GCash number. Yan naman ay nagamit ng mga bata sa mga pambaon nila. At lalo tigit maraming salamat kay Noli Peace America na nagpadala naman sa ating mga premier videos. Okay, malaki nang naitulong mo sa ating mga beneficiaries. Sir Noli, maraming salamat sa iyo. At pagpalain ng buong pamilya mo. Bigyan kayo ng magandang kalusugan dahil kayo ay may puso na matulungin. Okay, ang Panginoon ang bahalang gumanti sa inyo. Okay, so ang una niyang topic ay kung anong mura pero magandang klaseng bulletproof. O bibigyan ko kayo ng hindi ko alam ang price diyan. Pero dito sa Kuwait may mabibili ka. Pwede kang makabili dito. Merong 53.370 fils. Okay, gawin natin 54 KD. I-times ninyo ito kasi ang palitan sa piso ay 185. Ang 1 KD ay 185 pesos. So ito ay 53 KD. So ito yung nasa mahigit na 10,000. Maring ito yung nasa mga 11,000. Kung sa pera natin. Ito yung tactical vest bulletproof jacket. Okay, yung jacket tapos may bulletproof dito. Merong mas mura 38 sabi natin 39 KD. So nasa mga 7 to 8 KD, 7 to 8,000 ito pesos. Ito yung bulletproof vest. Okay? Ito yung likod at saka yung yung harap na parang chaliko. Meron naman din bulletproof jacket for men. Napakamura. Nasa mga 10 KD lang o nasa mga 2,000 lang ito. Napakamura nito para ka lang bumili ng ordinary jacket. Baka naman ito ay lusot ang airgun. At ang mura naman ito. Pero ito yung jacket ito eh. Ang tingin ko dito yung dito lang patches. May mga patches lang na kasi may mga bulletproof na pinapatch lang dito eh. Tingin ko ito yun. At meron din na 10 KD, 11 KD. O nasa mga lang ito, nasa mga 3,000, 4,000 pesos. Ito yung bulletproof jacket for men. Ito yung mga ginagamit na ito ng mga pulis. Pampulis na ito. Napakamura dito. At meron ding hunting vest for protective gear. Yan lang, 53 KD lang. So, nasa mga lang ito, 10 to 12,000. So, yan ang mga mura dito. Pero huwag kayong umorder sa akin. ang sabi dito sa mga bulletproof vest,
The best bulletproof vest depends on the specific threat level. Ay, may mga label ito. Okay, desired features for general protection, level 3A vest with soft armor is a popular choice, while level 4 plates offer protecting against rifle rounds. Popular option include the Safari Matrix AR500 armor, Berettas, and bullet safe vest considered consumability, comfort, and need for rifle rates plates when making your selection. So maraming klase ito. Kaya iba-iba ang price. So ang sabi dito ay tingnan natin yung mga level. Threat level. Yung level 3A, protect against most handgun rounds including 44 Magnum and a common choice for general protection. Okay, pang mga handgun ito. Handgun. Hindi kasali yung mga rifle Yung level 3A. Yung level 4 ay provides protection against rifle rounds. Ito na, level 4 na. Against rifle rounds, including armor piercing rounds. Aba, matindi ito. Including armor piercing rounds. Ito yung mga bala na pinakita ko sa inyo. Yung may berde sa dulo na lumulusot sa mga bakal. So, magandang klase na ito. Level 4. Merong level 3, stop rifle rounds, bukod yung level 3A level 3 lang ito. Stop rifle rounds but may not offer same level of protection as level 4 against armor piercing. So, hindi ito yung mga pang-armor piercing, yung level 3. Okay? Yung level 4 ay pang mga armor piercing. Okay, yung level 3 pang rifle pero hindi man pang mga pang ganito, yung mga bala na walang mga kulay, ito mga dulo na ganito. So ayan, type of vest. Ito na may mga type of vest pa. Soft armor level 3A. Ito yung typically made of Kevlar. Ito yung mga Kevlar or similar materials offering flexibility and consumability. Ito yung parang tela lang, yung flexible. Kasi yung iba, nilalagyan ng mga plate, yung mga mabibigat. Ito yung level 3A. Kaya ito ay pang lang, yung mga pang handgun. So ito yung mga pero kumbaga komportable itong gamitin. Okay, pero hindi na ito uobra sa mga rifle. Okay, so ito naman yung mga plate carrier hand armor plate. Yun, yung mga nakapag-testing na kami nito dito yung mga ginagamit dito ng mga special forces. Offering a higher level of protection against rifle threats but are typically heavier and less concealable. Mabigat at mahirap siyang i-conceal. Hindi man siya pang-concealed. Concealable vest designed to worn under clothing offering discreet protection. O yung mga pang-conceal, yung pwede mong patungan. May conceal mo siya, patungan mo siya ng ibang tela. So yan ang mga yan yung mga best level. Okay, so ito yung mga tactical vest. Yung tactical vest designed for open wear, open with mole weaving for attacking pouches and accessories. Specific models, Safariland Matrix, known for comfort and flexibility, making it a good choice for law enforcement. Ito yung Safariland Matrix. Okay, maganda pang choice ng mga enforcement. Meron ding AR500 Armor Berettas, a popular plate carrier with modular design suitable for tactical use. Maganda naman ito, mga pan-tactical use naman ito. Bullet safe bulletproof vest, a budget-friendly option that offers level 3A protection. Kaya maraming klase. Mera Tactical Level 4, a high-end option with
NIJ Level 4 rating tested to withstand multiple hits for armor piercing round. O, ito maganda. Yung sinasabi niyo maganda. Pang armor piercing at kahit pa multiple hits. At ito naman yung key consideration, fit and comfort. Ito yung kung maganda, comfortable ba o fit ba sa katawan. Ensure the best fit properly and is comfortable to wear for extended period. Baka naman hindi ka na makagapang, hindi mo na kayang dalhin o for extended period. Baka isang oras pa lamang ikaw ay nirarayo man na. Weight and mobility. Consider the weight of the vest, especially you need move quickly or for extended duration. O mahirap din ito. Baka naman hindi ka na nga makamove. Ito pa, durability. Choose vest made from durable materials that can withstand the rigors of use. Yan, yung mga features. Consider features like mold, weaving, adjustable straps, and plates, pocket based on your needs. Ito, where to buy. Ito, bago ko sabihin sa inyo yung where to buy, tingnan muna natin yung bata sa Pilipinas. Baka tayo tira ng tira. Makukulong naman pala tayo. Okay, so inulit ko yung mga, kung hindi kayo naniniwala dito sa Google, ay wala na ako doon. At ito ay ito lamang yung aking mga reference. Kasi ayaw ko rin na lecture ako ng lecture ng tungkol dito. Hindi ko rin sinasabi yung kung alin yung bawal at yung hindi. Karapatan ko yan sabihin sa inyo. Kung alin yung best na bulletproof na po pwede sa inyo at yung hindi. Hindi lahat ng bulletproof ay pwede sa mga sibilyan. Ito, ang sabi dito, in the Philippines, legality of possessing bulletproof vest for civilian is somewhat nuanced while it's not explicitly prohibited for all civilians. Hindi gaanong kumbaga hindi gaanong kumbaga may ba yung explicitly? Hindi gaanong naipaliwanag, kumbaga explicitly prohibited for all civilian. The purchase and possession of the enhanced or military grade body armor is restricted. O yung mga body armor is restricted. So may mga pupwede sa mga civilian at merong hindi. Primarily to law enforcement and authorized personnel. Yung mga armored, siguro yung mga level 4, armored is restricted. Ito ay primarily lang doon sa mga law enforcement and authorities personnel. Meron mga authorities personnel lang nito. Okay? Yung mga driver ng ng mga mga sasakyan ng civilian can generally own and use standard bulletproof vest. Meron lamang standard para sa mga civilian. But there are restrictions and requirements to consider. Merong restriction and requirements to consider. Dapat nating alamin yan. Importante yan. Kaya ako tinuturo sa inyo. Turo ako ng turo ng mga bagay na ganyan. Alamin natin kung ano yung pwede sa civilian at yung hindi. Sa akin bakit yung mga level 4 na mga pang-armored piercing ay hindi man ina-allow sa civilian. Bakit kaya? Kasi baka magamit ito ng ito, opinion ko lang ito, baka ito yung magamit ng mga kriminal, baka mas maganda pa yung best nila kaysa doon sa mga military o mga pulis, di talo na sa barilan. Kumbaga, yung sa mga civilian, pang mga lang, yung mga pang mga handgun lang. Kawawa naman yung mga civilian, hindi man protektado ng mga pang-armored vest. So yun ang ko dito kaya meron lang ina-allow sa civilian. Kasi nga bawal sa baka magamit ng mga kriminal. Alam naman niyo sa atin. Ito. Standard bulletproof vest. Civilian can generally own and use standard bulletproof vest open referred to all level 1, level 2, or level 3 vest according to PNP Circular
number 1. O, galing ito sa PNP ha. Buti nga, pinayagan pa tayo ng hanggang level 3. Kaya ito nung ito yung nabasa ko, hindi ako makapag-uwi-uwi nito. Kasi nga, dito, may nabibilhan talaga dito. At meron pa ditong nabibilhan ng mga galing sa mga military, yung kaliwaan. Hindi ako bumibili kasi naano ako na baka mahuli sa akin. Kasi nga, alam ko na to matagal na eh. Pero binabasa ko sa inyo para sabihin naman ninyo na ako'y gumagawa-gawa na ang hirap naman kasi sa mga gaya kong vlogger. Pag ako'y nagsabi lang at ako'y walang binabasa, sasabihin ay, gumawa-gawa ka naman ng sarili mong batas. Pag ako naman ay bumasa ng kamukha na itong binabasa ko sa Google, sasabihin naman ay hindi ako naniniwala dyan. Hindi lahat na sinasabi niya dyan ay totoo. So, ay bahala na kayo kung paniniwalaan ninyo ito. Okay, so gagawin ko ito ng video kasi merong nag-ano sa akin eh. Merong nagsabi sa akin na kung babalikan daw ako ng mga tinuturoan ko. Dahil daw sa pagsunod sa akin dito sa aking mga binabasa. Ang akin lang ay tapusin ninyo yung video. Baka hindi ninyo tinapos yung video. Ay pwede pala. Hindi naman nyo tinapos yung video. Tapusin ninyo yung video. Baka hindi nga ninyo tinatapos. Tapos banat kayo ng banat. Kamukha nun. Binasa ko yung unang part. Hindi ninyo tinapos ito. Nabawal pala. Tapusin ninyo yung video. Para sabihin naman ninyo, babalikan ninyo ako. Okay, ito. Ang sabi pa dito, legitimate business. Ito naman yung mga may business na legitimate. Legitimate companies and security agencies can purchase and issue bulletproof vests to their licensed security guard according to the PNP Circular number 1. O kahit yung mga security, mga agency na security, dapat sila ay sumunod rin doon sa PNP Circular number 1. Hindi na natin babasahin yung mga circular na yan. Basta meron yan. Bahala na kayo maghanap kung ano yung PNP Circular number 1 yan. Importation. You can import bulletproof vest but you need to secure a permit from the PNP Firearms and Explosive Unit. Mag-import kayo. Kaya hindi ako makapagdala-dala nyo sa Pilipinas dahil wala akong papel na galing sa PNP. Mga mamaya, dala-dala ko yan sa airport. Yabang-yabang mo, nakasuot ka pa ng bulletproof sa airport. Bigla kang pinusasan. Okay So nakalagay kasi dito yan You need to secure a permit from the PNP Firearms and Explosive Office, FPO. Okay, registration. Dapat pa palang i-registered eh. If you are manufacturer, importer, or dealer, you need to register or bulletproof vest with IPO. Ay kung ikaw ay manufacturer, importer, dealer, yung nagbibinta ka, yan. Dapat kang magpa-register sa IPO. Ano yung mga restricted? Enhanced military grade body armor. Ito yung mga restricted The purchase, ownership, possession of enhanced or military grade body armor for civilian is prohibited according to Senate bill. May Senate bill pala. Baka hindi natin alam. Yung hindi naniniwala dito sa Senate bill nito, i-search ninyo. Okay yung mga enhanced military grade body armor civilian are prohibited. Ito na yung sinasabi ko, use in criminal activity. Ito, baka using bulletproof vest to commit a crime can held to legal repercussion according to criminal defense lawyer. Okay? Ay lalo na kung ito ginamit mo pala sa criminal activity, Ikaw ay nang hold up ng isang pampasahirong bus, naka-bulletproof ka pa, ay di, meron kang repercussion according to criminal defense lawyer. Okay. Important consideration. Ito, PNP oversight. The PNP is primarily authority for regulating firearms, ammunition related items including bulletproof vest. PNP ang nakakaalam yan. Importation procedure. Importing bulletproof vest involves specific procedure including specification and the commentary of the FPO. Okay, kaya nga hindi ako makapag-uwi nito kahit gusto kong mag-uwi nito Compliance. It's crucial to comply with all relevant rules and regulation regarding to purchase, proposition, and
Use bulletproof vest, avoid legal issues. If you are civilian, ito may payo sa atin dito. Ito ang ating tandaan lagi kong sinasabi ito, hindi ko ito winawala. Kaya hindi ninyo ako pwedeng balikan. Hindi ninyo ako pwedeng balikan dahil lagi ko itong sinasabi. If you are civilian looking to acquire bulletproof vest in the Philippines, it's recommended to consult with PNP Firearms Explosive Office for the most up-to-date information and guidance on the specific regulation and requirements. Bago tayo gumawa ng mga hakbang na yan, ang sabi dito ay kumonsulta tayo sa FEO, sa Firearms and Explosive Office para sa mga bagong impormasyon and guideline specific regulation requirements. Kasi minsan nababago ito. Minsan nababago. Hindi natin alam na hindi na pala. Kaya lagi tayong i-inquire kung sino man yung namumuno at may karapatan dyan. So yan, sana naman ay naunawaan na natin yung mga bago tayo gumawa ng isang hakbang. Bagaman nabasa natin yan, malay natin yan ay napalitan na. May advice sa atin. Mag-inquire tayo sa sa FEO. Bagaman yan ay nandyan na yan, binasa ko lang naman yan. Sasabihin naman niyo, babalikan ninyo ako. Ay sinabi ko naman sa inyo, mag-inquire pa rin kayo. Dahil sinabi ko lamang sa inyo na huwag kayo magpadalos-dalos. Yun lamang ang suma total niyan. Okay, so yan lamang ang aking masasabi dyan. At mag-ingat po tayo, huwag tayong pabigla-bigla, tira tayo ng tira. Ay tayo pala'y makukulong na. Okay, basahin ko lang sa inyo yung ating community spotlight. Weekly highlights of your most engaged audience members including your top commenters. Okay, shout out kay Milo Maranan, meron kang 15 engagement. Shout out kay Kuya Alex Vlog, meron kang 9 engagement. Shout out kay Bobby Obillas, meron kang 85 engagement. Shout out kay Adonis Pitogo, meron kang 1 engagement. Shout out kay Tommy Aparachi, meron kang 100 engagement. Shout out sa mga taga Pinamalayan, bisitahin ninyo yung aming Papa Burger sa Pinamalayan, Oriental Mindoro, Alvarez Street. Okay, mapapaburger ka sa sarap sa halagang 40 pesos, buy one take one. Thank you very much.